Pinipilit kong supulan ang aking nararamdaman kaso nagmamatigas ang aking sarili. Nasasaktan ako sa tuwing bumibitaw siya ng kabastusan na kataga pero bakit ba ako nagpapaapekto kung ako mismo ang may kasalanan kung bakit siya ganun? Ginagatungan ko ang bawat apoy na pinapahupo niya kaya mas lalo siyang nagagalit rason para magbitawan na naman ng masasakit na salita. Aminado ako na nasasaktan ako pero bakit ganito? Nasasaktan na nga ako pero hindi pa rin ako umaalis sa pudor niya. Nakakainis lang dahil mas nangingibabaw pa ang nararamdaman ko kaysa ang piliin na makalaya sa kanya. Hindi ako nagpatinag ng simulan niyang haveran ang buo kong katawan gamit ang maririin na paninitig. May diin akong napalunok na parang pinipilit kong sumama ang bitig na nasa aking lalamunan. Ibang-iba siya ngayon, hindi ko siya halos makilala dahil sa anyo niyang hindi ko maipaliwanag. Alam kong inumpisahan ko ito at siya ang tatapos. Wala na akong takas dito at kung magkabukingan man, bahala na ang kinabukasan sa akin. Nalalasing ako sa hininga niyang mabangungunit may halong alak. Clung your hands on my neck, Angeline, utos niya na sinunod ko kaagad. Para akong naging sunod-sunuran sa bawat sinasabi niya. Kahit kabado, nagawa ko pa rin na ikawit sa leeg niya ang mga kamay kong nagsisimula ng lumamig. Nakakapanginig ang bawat diin niya ng kanyang katawan sa pagitan ko at sa puntong iyon, mas lalo na akong kinabahan. Ginusto ko ito kaya paninindigan ko. Kung magagalit man siya sa malalaman niya, edi magalit siya. Nagtitigas ang mga panga niya habang masakit akong tinitignan. Ang ugat niyang bumabagting sa kanyang leeg ay kitang-kita ko at hindi ko maiitanggi na galit siya. Galit pa rin siya dahil sa pagiging mapang-akit ko sa kanya. This is my second time to touch you, right? May din niyang tanong sa akin. Tumanggo din kaagad ako bago pa ako mawala ng lakas ng loob. Pangalawang beses kahit ang totoo ay ito pa lang kung sakaling ngumisi siya, napagawi tuloy sa mga ngipin niyang mapuputi at pantay-pantay ang mga mata ko. Lihim akong napaluryo. Then, don't be nervous, paus niyang usual. Umiling-iling ako. Malamig ang aircon dito sa sala kaya nanlalamig ako, dahilan ko habang pilit na inaayos ang aking pagkakahiga. Naningkit ang kanyang mga mata at halatang hindi siya kumbinsido sa sinagot ko. Kapag may nangyari ulit sa atin ngayon, huwag mo akong sisisihin kapag nagkataon na mabuntis kita dahil hindi ko matatanggap ang batang yon. She made from a mistake and I will never accept him or her. Maautoridad niyang sabi na ikinatuyo ng lalamunan ko. Hindi yun banta o sermon. Talagang diniretso niya ako sa katotohanan na gusto niyang mangyari. Sa lagay na yun, gusto kong umurong pero paano? Sa halip na ipakita sa kanya na nasasaktan ako sa parte na hindi niya matatanggap ang magiging resulta ng kamaliang ito, mas pinagtitibay ko ang aking sarili. Parang nakaramdam ako ng panggagalait bagay na ikinangisi ko sa kanya. Huwag kang mag-alala dahil hindi ako hihingi ng tulong at sustento sa iyo kapag nagkataon na mabuntis mo ako. Walang patutsyada kung sagot. Nagmamatapang ako kahit ang totoo parang sinusunog na ang katauhan ko. At ngayon pa lang, humihingi na ako ng tawad sa aking sarili. Hindi ko kayang takasan ang pinasok kong gulo dahil nandito na ako. Alang-alang sa pamilya ko, isusugal ko ang lahat kahit puri at dignidad ko at ang magiging resulta nito ang magiging kapalit. Ang kaninang madilim niyang paningin ay mas lalong dumilim pa. Nababakas kong mas damable ang galit niya dahil sa pagmamatang ko. Gagalaw ka pa ba dyan o ano? May pagkaatat kong sikmat sa kanya. Hindi niya inaasahan ang pagiging mapang-apura ko kaya mas lalong sumakit ang paninitig niya sa akin. Parang lulubog ako sa sofa dahil sa tinginan niyang nakakamatay pero ilang segundo ang dumaan nang bigla akong nagulat nang umalis siya sa itaas ko. Naiwang nakaangat sa ere ang mga kamay kong nakakawit lamang kanina sa kanyang leeg. Get up and go to your room. Galit niyang utos habang ang isang kamay ay nakaturo sa gawi ng kwarto. Sa halip na sundin siya hindi ko ginawang umalis at nanatili lamang na nakatayo sa harapan niya. Tinitingala ko siya habang nilalesyanan ang masasakit niyang paninitig sa akin. Bakit mo ako tinataboy? Akala ko ba gagawin natin ulit ang ginawa natin sa mansion niyo? You really missed my touch ha? Sobrang miss na miss, dugtong kong hindi niya inaasahan. Napabuga siya ng hangin bago umismid na parang suklam na suklarn sa akin. Binaybay niya masasakit na tingin ang kabuuan ko ng pantayan ko ang tayo niya. Ang bawat paninitig niya ay may kasamang pandidiri,
panghuhusga at tila inihahambing sa iba ang katawan ko. Ngumisi siya na may kasamang pangungutya bago ako inisang hakbang. Mabilis niyang nakahawakan ang mga kamay ko at saka itinaas sa ere nang maidikit niya ako sa pader at walang pag-alinlangang siniil ako ng halik. Nahigit ko ang aking hininga. Hindi ko nagawang ibuka ang mga labi ko kaya mariin niyang kinagat ang bibig ko dahilan para mapadaying ako at ibuka ng kusa ang bibig ko. Sa oras na yon umaaktibo na ang emosyon sa kalooban ko. Labag yun para sa akin pero hindi ko makuhang magprotesta. Nagsisimula ng manubig ang mga mata ko habang dinadama ang maririin niyang panghahalik. Ramdam na ramdam ko ang galit niya dahil sa mahigpit niyang pagkakagapos sa mga kamay ko. Ang bawat halik niya sa akin ay hindi makatarungan. May kasamang galit, pangungutya, pagkasuklam at pagkamuhi. Kiss me back and don't act like a rookie. Yuzel niya bago galugarin ang bibig ko. Pinipilit niyang hulihin ang dila ko at wala akong lakas ng loob na itago iyon kaya nahuli niya rin. Mariin niyang sinipsip ang dila ko habang marahas niyang dinidiin sa harapan ko ang mainit at nagliliyab niyang katawan. Kinakabahan ako sa posibleng kahihinatnan nito. Disidido na siya at hindi na siya mapupunat sa anumang naumpisahan niya. Pinipilit niyang akong tumugon sa kanyang panghahalik. Malalim niyang sinisid ang loob ng bibig ko. At tama siya, hindi ako dapat umakto na parang baguhan lang ako kahit ganun naman talaga. Marahil, unti-unti kong tinutugon ang panghahalik niya kahit ang kalooban ko, may namumutawi ng takot. Nasasaktan ako sa parte na beerang babae talaga ang turing niya sa akin. Mabigat siyang umusal ng pangunahan ko ang ginagawa niya. Ang kaninang mariin niyang pagkakahawak sa mga kamay ko ay biglang lumuwag at gulat na gulat ako nang humaktay sa hem ng damit ko ang mga kamay niya. Kabado akong napatingin sa mga mata niya kaso masakit na paninitig lamang ang ipinataw niya. Sinunod niyang kalasin ang suot kong panloob. Bumungad sa kanya ang dalawa kong tinatagong dibdib. Gusto kong umiyak dahil sa pagkahiya kaso wala eh. Panandaliang naputol ang aming halikan nang tuluyan niyang alisin ang damit ko. Pinahintulutan kong ayangat ng kusa ang mga kamay ko kaya siya nagtagumpay na mahubaran ako. Sexy ka rin naman pala. Not bad. Now I know how sexy your curve is, may kasamang pangungutya ang sinabi niya. Lumapit siya ulit sa kako madiin na idinikit sa pader. Marahas niya akong inihiga pabalik sa sofa. Naghalo-halo na ang tensyon sa kalooban ko dahil alam ko na ang susunod na mangyayari. Mabibisto niya ako at lalo siyang magagalit sa akin. Hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Gusto ko siyang awatin pero hindi ko magawa dahil natatakot ako. Marami akong kinatatakutan at sa karamihan na yun, tuluyang lamandes sa aking pisngi ang mainit kong luha. Kinakahabagan ko ngayon ang aking sarili. Madumi na akong babae at hindi na ako magiging malinis sa mata ng isang lalaki na matagal ko nang ginugusto ng palihim. Hindi ko siya kayang tingnan. Hindi ko kayang suyurin ng mga mata ko ang kabuuan niya o ang posisyon namin ngayon. Lihim kong kinagat ang ibaba kong labi para hindi umalpas ang namumuo kong paghikbi. Maybe it's normal for you to feel my hardness. Impit kong daing nang biglain niya ang pagpasok sa akin. Napaigik ako kasabay ng paglandas ng luha ko dahil sa nararamdamang sakit mula sa gitna ko. Hindi ko magawang gumalaw dahil sa sobrang hapdi at sakit na pakiramdaman. Rinig na rinig ko kung paano napunit ang isang parte na pagkababae ko masasabi kong tanging yaman ko sa aking katawan. Damn, you lied to me, Angeline. You're a virgin. Tuloy mo na lang ang nasimulan mo, parang awa mo na, sir, garalgal kong utos sa kanya sa likod ng pagkabigla niyang hitsura. Hindi na rin naman may ibalik kung ano ang nangyari. At para matapos na ang kagagan kong ito, tiniis ko ang bawat sakit. Habang tuluan ng luha ang aking nga mata, hindi rin maampat ang kaba na nararamdaman ko nang makita ko ang gigil sa kanyang reaksyon habang patuloy akong inaangkin na walang pag-iingat. Hindi ito ang gusto ko kaso ginasto ko pa rin dahil kahit alam kong mali at hindi niya akong magawang mahalin, heto pa rin ako, pilit siyang minamahal kahit nasasaktan na niya ako. Nanay, happy birthday, ate namin, naway gabayan ka palagi dyan ng Panginoon. Sana maayos kang nakakain dyan. Sana hindi ka nahihirapan sa sitwasyon mo dyan at sana nagpapakatatag ka dyan nak, pagpasenyahan mo na kung ikaw ang naipit dahil sa problema natin kay Bunso. Alam kong may magandang dulot lahat ng nangyayari sa atin. Pasasaan at malalampasan din natin ito. Biyaya ka sa amin ng iyong tatay. Kayong dalawa ni Angelo.
Nak, happy 19th birthday ulit. Babawi kami kapag nakapasyal ka dito sa bahay anak. Mahal na mahal ka namin ng iyong tatay at ni Bunso. Mag-iingat ka palagi dyan, ha? Mapait akong ngumiti nang bumungad sa akin ang text message ni nanay. Dahil sa nangyari kagabi, hindi ko naalala na birthday ko pala ngayon. Hindi ko napigilan ang paglandas ng luha ko hanggang sa napasinok na lang ako dahil napapapaiyak na pala ako. Ang saklap ng buhay ko ngayon. Hindi ko makuhang maging masaya sa oras na to kahit biniyayaan ulit ako ng karagdagang edad. Tahimik kong niyakap ang aking sarili at naglaan ng ilang minuto para mapahupa ang nararamdaman kong emosyon. Nasasaktan pa rin ako, pati kalooban ko ay parang tinaga ng ilang daang pirasong karayom para makaramdam ako ng pananakit ng katawan. Kaninang madaling araw pa akong nagising dahil nakaramdam ako ng panginginig ng katawan. Sobrang lamig ng mga kamay at paa ko habang nagliliyab naman sa init ang buong mukha at katawan ko. Nilalagnat ako at hindi ko alam kung bakit. Hindi ko maigalaw ng maayos ang katawan ko lalo na ang gitnang bahagi at siguro dahil iyon sa nangyari kagabi. Nang kumalma ako, saka ko naisip ang magdahan-dahan na tumayo para pumunta ng banyo. Balot na balot pa rin ako ng comforter. Ang mga buhok ko ay nakabuyangyang lamang. Ang mga mata ko ay namumugto. Wala akong lakas na ayusin ang sarili ko. Tipid kong nginitian ang aking refleksyon nang mapatapat ako sa salamin. Happy birthday Ange, bati ko sa aking sarili ngunit nauwi na naman sa pagkagaralgal ang aking boses. Nahigit ko ang hininga ko para paampatin ang nagbabadya na namang pagiyak. Ayaw ko nang umiyak ngayon. Tama na yung iyak na pinakawalan ko kaninang madaling araw sobrang sobra na. Kotang-kota na ako sa pagiyak. Nangingilid man ang luha sa aking mga mata, nagawa ko pa rin na matapos ang aking ginagawa. Naging mukhang tao na ulit ako. Humugot ulit ako ng mahabang hininga bago ibinuga din agad para mabawasan ang sakit na nararamdaman ko ngayon. Bago ako tumalikod sa salamin, mapait akong ngumiti sa aking refleksyon. Hindi na ako inosente, kagaya na ako ng mga babaeng kinasusuklaman ni Sir Marcus. Kasali na ako sa mga bayerang babae na palagi niyang ibinibintang sa akin. Wala na akong pinagkaiba sa mga kababaihang nagpapakababo ng dignidad para maitaguyod ang mga mahal nila sa buhay. Madungis na ako, hindi nakatanggap-tanggap. Pagkalabas ko ng banyo, dahan-dahan pa rin akong nagtungo sa kama para ligpitan ang pinaghigaan ko. Alas 8 na ng umaga at sobrang tanghali na ito kumpara sa routine na nakasanayan kong gawin kapag nandito ako sa bahay. Hindi ko alam kung nasa labas pa si Sir Marcus. Wala akong alam sa kanya simula nang pumasok ako dito kanina pagkatapos niya akong angkinan. Wala akong lakas ng loob na makita siya pagkatapos ng nangyari pero sino ba ako para maglakas-lakasan sa bahay na to kung isa lang akong peking asawa na walang ibang gawin kundi ang maging sunod-sunuran sa lahat ng gusto niya. Pagkatapos ng ginawa ko, dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Bumungad sa akin ang kalat ng sala. Ang mga bote ng beer ay nasa sahig pa rin at yung iba naman ay nakatamba sa itaas ng mesita. Magulo ang sofa. Ang mga throw pillow ay kung saan-saan naruroon. May nakita pa akong basag na baso. Hindi lamang isa kundi dalawa. Hindi ko na alam ang nangyari dito kagabi matapos kong yayain ang sarili ko papasok ng kwarto. Naiiling na lamang ako ng isa-isa kong damputin ang mga bote ng beer. Pinaglalagay ko sa isang tabi ang mga bote sa kabinigyang pansin na damputin naman ang mga throw pillow at nang ibabalik ko na sa sofa. Natigilan ako nang makita ko ang bakas ng pagka-inosente ko parang nanlamig lalo ang kamay ko dahil naalala ko na naman ang nangyari. But I will remind you, huwag mo akong sisisihin kapag nasaktan ka ni Liam Marcus. Not in physical things but in emotional impact. We have an agreement about your family kaya gawin mo lang ang gusto kong mangyari at walang mangyayaring masama sa pamilya mo. Sumagi pa sa isipan ko ang mga salitang sinabi sa akin ni Sir David. Mas lalo na akong nanglambot dahil sa mga naalala. Hindi lamang emosyonal na sakit ang ibinigay sa akin ng anak niya kundi pati na rin sa pisikal sobra-sobrang sakit ang naramdaman ko nung oras na yun pero tanging pag-iyak lamang ang nagawa ko liyon na ang katotohanan na kahit nakita niya akong nasaktan hindi yun sapat na rason para bote niya ang mga ginawa niya sa akin. Dali-dali kong tinanggal ang cover ng sofa. Pinasiritan ko ng alkohol ang buong paligid ng sala lalo na ang sofa. Alam kong hindi na matatanggal ang dumi ko doon pero mababawasan naman kahit papaano dahil sa alkohol.
Nilaan ko ulit ang ilang minuto sa paglilinis ng mga kalat. Kahit masakit ang buo kong katawan ay sinikap ko pa rin na gumalaw. Hindi ko iniinda ang lagnat ko para maging maaliwalas lang ulit ang bahay na ito. Wala namang ibang lilinis nito kundi ako dahil ako ang nakatira dito, ako lang ang nandito ngayon. Pagkatapos ng lahat, nang kaharap ko na ang plato kong may laman na pagkain at may nakatirek na kandila, hindi ko akalain na basta na naman iinit ang mga mata ko. Kinagat ko aking ibabang labi para pigilan ang namumuong panginginig ng aking bibig, kaso malakas talaga ang emosyon ko. Sumasayaw ang apoy na nasa kandila dahil sa hininga kong tumatama sa dito rason para ilayo ko ang plato ko. Ayos na naman sana ako kanina kaya ko naisip ang samindi ng kandila kahit wala akong handa o cake. Gusto ko lang talaga na maging memorable ang 19th birthday ko bilang isang Mrs. Silverstone. Oo, desperada na ako pero masama bang hamangad? Kung oo, tinatanggap ko yun. Tinatanggap kong hawakan ang hangin kahit imposible. At ang kamalian na ito ay magiging tama para sa akin. Kahibangan man pero alang-alang sa pamilya ko, titiisin ko. Happy birthday to me. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to me. Naiiyak kong kanta sa aking sarili bago ipinikit ang mga mata kong luhaan. Lord, hindi ako humihiling sa'yo ng sobrang-sobra, alam mo yan. Hindi ako naghahangad ng maganda para sa aking sariling pangangailan. Ang palagi ko lang pong hinihiling sa'yo ay ang palagi niyo po akong gabayan sa lahat ng mga desisyon ko sa buhay. At hinding-hindi po ako magsasawa na hilingin sa'yo ang magandang kinabukasan para sa pamilya ko. Kalusugan para sa mga magulang ko at kagalingan para sa kapatid ko. Lord, ipanalo niyo lang po ako sa laban kong hinaharap ngayon at pinapangako kong kakalimutan ko na minsan ay naging mahina ako sa mga panahong kagaya nito. Salamat po sa araw na ito at sana araw-araw niyo pa rin akong patawarin sa lahat ng mga maling nagawa ko. Pagkatapos kong humiling at humingi ng tawad ay iminulat ko na rin ang aking mga mata. Nanunubog pa rin ang mga mata ko dahil sa emosyon na nararamdaman. Humugot muna ako ng hangin bago hipan ang kandila na nakatirek sa gitna ng aking pagkain at sa wakas, namatay ang apoy, ngunit kasabay ng pagkawala ng lingas ng kandila ay siya namang pag-alpot ni Sir Marcus sa aking harapan. Natigalgal ako at basta na lang napayuko nang magtugma ang aming mga mata. At sa puntong yun, pagkabiglaang nababasa kong reaksyon mula sa kanyang ore pero hindi nakaligtas sa mga mata ko ang anyo niyang may mga dugo sa iba't ibang parte ng kanyang mukha.